Hi guys! Nasby Gaming here! And welcome back to my YouTube channel. And guys, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga naging updates noong September 28, 2023. So marami tayong nagiging updates and explain ko sa inyo kung ano nga ba yung dinagdag, ano nga ba yung nabago, and ano nga ba yung mga dapat nyong malaman. So punta tayo dito guys sa tatlong guhit dito sa top right corner. Hindi ko alam kung ano tawag dyan, pero I think option yan. And punta tayo dito sa parang sobre, news. O, check natin yung sa maintenance. Ayan, we have performed maintenance on the following date. Yan o, schedule. May schedule pala, September 29. Nag-update din or nag-maintenance. Contents for updates in the marketplace. Sa marketplace naman yung notice na yon. So, punta tayo dito sa updates. Ayan, version 1.3.1 updates. This is Project Sino team. We have updated to version 1.3.1 on September 28 at 10 AM UTC. Ibig sabihin, parang 6 PM yan, Philippine time. And yung update details, nag-add nga pala sila guys ng new weapon. New weapon, yung Beam series has been added. So, papakita ko sa inyo mamaya kung ano nga ba yung Beam series. Sa Samurai Beam Blade, common, Dragon Fang, na-enhance niya yung Dragon Fang kapag ka-common lang siya. Yung uncommon naman, yung Kamay Tachi. Sa Rare, yung Meditation. Epic naman, yung Cruciform. Yung Legendary, Void Trust. Sayang oh. Sobrang daya na din kasi kung nilagay nila doon sa common or uncommon yung Void Trust. Kasi normally nakakakuha tayo ng common, uncommon. And madali siyang upgrade. Pagka-apat na siya. Pero nilagay nila sa Legendary para medyo pahirapan naman ng konti yung ating mga players. Para makapag-enhance ng Void Trust using Beam Blade. Next naman guys is itong sa ating Breaker. Itong Sword Beam. Kapag common siya, yung Crush Ray nyo na-enhance niya. Kapag uncommon naman, yung Soul Bite. And rare naman, Gale, Epic, Giant Blade, Legendary, yung Crush Buster, which is yung pang-remove ng mga summon. Sa Guardian naman, yung Beam Mace. So, common niya is Dome, uncommon, Energy Gain. So, okay lang, Energy Gain. Enhance siya. Rare, Power Strike, yung Anti-Grappler. Epic, Magnetic Armor, and Legendary yung Big Dome. Yung shield sa lahat. Itong Big Dome. Next naman natin is yung sa Psychic, yung Beam Rod, Angel Heart, for uncommon. Uncommon naman is for Fireball, Rare, Shock Pulse, Epic, Little Thunder, Legendary, Axel Force. For our Ninja naman ay makakakuha tayo ng Beam Dagger na item. Sa ating common ay may Raging Flame. Uncommon naman is Poison Slay. Na-enhance ni Poison Slay. Ito yung sa harap lang atake. Yung poison pa din. Rare is yung Deadly Chemical Poison. And yung epic niya, yung Konohagakure no Jutsu. Yung shield niya. And yung heal sa ninja. Legendary yung Poison Bomb. Yung AoE na poison na times 3. Or 3 turns. For the grappler naman is yung Beam Knuckle. Common, Aura Knuckle, yung pang Psychic, yung Critical, Lumatic, Psychic. Yung uncommon naman, Spiral Blow. I think nakalimutan ko na effect nito. Storm Stance sa Rare. Epic, Mach Punch. Yung Mach Punch is yung Critical, pag sino yung tinira. Legendary, yung Rising Dragon na may stun. Yung Critical din, Matic, pag sino tinira. And dito naman sa ating new charm added, mga Flame Series. Wow, Flame Series, bago to guys. May Sea, may Majestic Tree, merong Star, merong Moon. Dami, sobrang dami. And ito naman, nagdagdag ulit sila ng Flame Charm. Yung necklace naman is common. Yung common is attack plus 10. Uncommon, disable attack down, debuff. So, hindi siya ma-debuff ng attack down kapag uncommon yung necklace mo na Flame Charm. So, rare natin is 20% increase in special gauge gain. So, sobrang lakas niyan. Kung 1 energy na gamit mo, meron ka 12% dun sa special skill gauge mo. Epic, plus 10% damage to breaker and grappler. So, anti-breaker tsaka grappler pala to kapag epic na yung necklace na
nakuha mo. And yung legendary naman is plus 30 to enemies in the middle row. 30 damage, so kung nasa gitna. So punta naman tayo dito guys sa bracelet. So yung common niya is attack plus 10. Uncommon, disable, attack, down, debuff. O halos same lang siya ng necklace. And yung rare niya is attack plus 20. And epic is plus 10 damage to samurai and ninja. So samurai and ninja naman, kung kanina breaker and grappler, ngayon pang samurai at ninja. So yun yung bracelet, yung difference ng bracelet tsaka necklace. Legendary naman niya is plus 30 to enemies in the back row naman. So kapag nagsama-sama to siguro, yung tatlo na to, magko-complement yan. May front row siguro. Ito, tingnan natin yung ring kung may front row. Pero ito, sa middle at saka sa back row pa lang. Check naman natin guys itong ring. Yung common niya is attack plus 10. Halos same lang sila. Yung disable, attack, down, debuff plus 10 din. And epic niya or yung rare niya is 10% in the special skill gauge when battle starts. So plus 10% na agad siya kapag nag-start pa lang yung battle. So malaking bagay din kasi 1 energy din yun. Epic niya, 10% damage to Guardian and Psychic. Dito naman guys, kung kanina, Breaker, Grappler, Samurai Ninja, ngayon naman is Guardian, Psychic plus 10%. Kailangan epic yung charm natin. Dito naman sa ating Legendary, ay plus 10% damage to skills that attack in a single column. So, tingin ko, mas magaling, mas maganda. Tama ba? Yung mga skill na to, yung mga Crescent Moon, para mga ganyan. Kung tama yung pagkakaintindi ko dito sa skills. Hanggat di ko nasusubukan, hindi pa natin sure. O malay mo, soon makakuha tayo ng Flame Charm. Yung set effect naman niya guys, yung dalawang set, combination yan, na parang dalawa, bracelet ring or necklace ring, parang ganon. Plus 5 to last damage. Medyo naguguluhan ako dito. Kailangan kong i-research pa to kung paano ginagawa. Sana makakuha nga tayo ng Flame Charm para ma-explain ko sa inyo ng tama. Pero sa ngayon, ang pagkakaintindi ko dito is yung last na tira is malakas, na plus 5 lang. Feeling ko yung burn effect to eh. Yung burn effect, pa plus 5 siya dun sa kalaban. So, 3 set effect. So, kukumpleto siya ng set. The Grant's burn effect, 20. Ayan no? 20 yung bawas ng burn. So, for 2 turns upon attacking. For 2 turns upon attacking daw, o every time na umaatake ka, nababawasan siya ng 20-20 sa isang burn. And yung Battle Pass nga is extended the Battle Pass Season 2 duration. So yun guys, marami tayong nakita na updates, new charms, and new weapons. So papakita ko lang sa inyo guys yung parang ganitong beam, mga beam. Nakakuha tayo guys ditong beam na to dito sa pag-roll natin sa gacha sa shop. Ito yung katulad ng Beam Mason, sinasabi ko sa inyo na enhances dome plus 4%. So nakakuha tayong dalawa niyan. Ito naman yung pang Beam Rod, yung pang Psychic natin. Ito yung tinatawag na Beam Rod. Ito naman din, nakuha natin yung Beam Dagger for our Ninja. Goods na, wala pa tayong nakukuha sa ibang class. Yun nga guys, maraming salamat sa inyong panonood. Explain lang natin kung ano nga ba yung mga naging update nung September 28. And mukhang maganda yon para sa Project Sinnoh. And makikita natin, may bago na namang charm. So, aabangan natin yung effect talaga nung set 2 at set 3 ng burn effect ng Flame Charm. At makikita na natin yung mga skills or yung mga equipments na bago from our Sinnohs. And makikita na natin yung mga equipments na bago, ang cute nila. Yun na lang guys, maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan naman kayo for this video. Kung nagustuhan nyo itong video ito, please like and pa-subscribe na din. Comment na din kayo para sa mga susunod nating update or content para sa Project Sinnoh. And don't forget to follow my Facebook page, Naspi Gaming. Join the Discord server, Project Sinnoh. Maraming salamat ulit guys. See you next time.